Acts 4 verse 12, 1 Timothy 3 verse 4. Ilan lamang ito sa mga bersikulong nagsasabing gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Maraming nagtaas ng kilay, lalo na yung mga konserbatibo. Ang sabi nila, hindi dapat kasi baka isipin nila, tama yung ginagawa nila, tama yung estado, yung pamumuhay nila, hindi dapat ganon. Hindi dapat i-bless yung mga yan. Kapatid, maliwanag dun sa instruction na yung blessing na ibibigay sa kanila should not resemble in any way marriage. Ibig sabihin, yung blessing na ibibigay sa kanila ay hindi dapat makahawig kahit konti ng pagbabasbas para sa mga kasal o ikinakasal. So ibig sabihin, wala dapat vows. Wala dapat damit. Yung damit proper to wedding. Wala dapat gesture, wala dapat ritual, wala dapat mga actions na proper sa marriage. Hindi dapat within the context of a religious service. Hindi dapat sa loob ng misa. Kaya mga sisters, mga brother dyan, kung gusto niyong magpa-bless, okay lang. Pero wag kayong aarya, Father, i-bless mo nga kami anniversary namin ng jowa ko ni Junjun. Tapos magsusumpaan kayo, tapos magkikis pa kayo, tampaling ko kaligayahan ninyo. Di pwede yun. Few days ago, nagpunta po kami ng aking pamilya sa Cebu. First time ko sa Cebu. At babalik ako kasi maganda pala sa Cebu. At mabait ang mga Cebuano. Hi po sa inyo, mga taga Cebu. Hindi ko malilimutan, bukod sa nagpunta kami sa whale sharks, nandun din yung masarap na paliguang spring sa Argao, yung ka-treasure kung tawagin, yung canyoneering experience namin sa Kawasan. Man, ibang klase. Kaya salamat sa southbound canyoneering service under kay J.R. Cero ng Cebu Tour. Maraming salamat sa inyo sapagkat sinigurado nila na kami mag-enjoy at magiging safe ang aming canyoneering experience. Kasi po, isa sa mga activities ng canyoneering sa Kawasan ay yung pagtalon sa mga falls. Maraming falls ang tatalunan mo. Problema ko ito, lalong-lalo na kapag mataas na, meron akong fear of heights. Tapos, hindi rin ako marunong lumangoy. Kaya struggle sa akin, lalong-lalo na yung huling dalawang falls. Yung 22 feet, tapos yung pinakahuli, 32 feet. Men, taas nun! In fact, dun sa 22 feet, nagba-back out na ako. Ayoko na. Kaya lang lumapit sa akin yung kapatid ko, si RJ. Ang sabi ni RJ, ito yung totoong mga salita, walang exaggeration to. Kuya, bakit? Ang daming tao. Yung iba dyan, sigurado ko, kilala ka. Anong sasabihin nila? Si Father Fidel, duwag pala. Ano? Kaya na to, kuya. Sige na, talo na. Tumalon ako, kahayaan eh. Pero yung 32 feet, ibang usapan yun. Napakataas na nun. At napakalalim na nung babagsakan mo doon. Sinukat ko eh. Doon ako sa iba. Naku, napakalayo ng babagsakan. Taas. Sabihin ng kahayaan kung kahayaan. May iba nga, foreigners pa, lalaki, nagbaback out eh. O diba? Hindi na makakahiya yun. Kaya lang, ito na naman si RJ, yung kapatid ko. Again, hindi exaggeration to. Alam niyo, sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, ano na naman? Kuya, nakita mo yung unang tumalon? Oo, iglesia yun. Patatalo ka ba sa iglesia? Hindi. Talo na. Sa maniwala kayo sa hindi, dahil lang sa dahilan na yon, tumalon ako. Tatalo ba naman tayo? Di ba? Sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, no offense po biro-biroan lang bagaman totoo yung eksena ngayon biro-biroan lang. Hindi natin ito dapat seryosohin sapagkat ayaw ito ng Diyos natin. At yan ay in the light ng ating pagdiriwang ngayon. Ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng tao. Bakit natin sinasabing sa lahat ng tao? Kasi alam po ninyo, sa mentalidad ng isang Hudyo, lalong-lalo na noon ng panahon ni Kristo, dalawa lang ang klasifikasyon ng tao sa buong mundo. Hudyo at hindi Hudyo. Lahat ng Hudyo, solid kami. Parang ganun sila. Solid kami. Puro Hudyo. Bahala na kayo, ibang lahi. Magsama-sama na kayo. Basta kami solid dito. Kasi para sa kanila, sila ang piniling bayan ng Diyos. Sila lang ang mahal ng Diyos. Kaya kapag dumating ang tagapagligtas, sila lang ang makararanas ng pagliligtas. Sila lang mga Hudyo. At hindi yung ibang klasifikasyon ng tao. Kaya, napakahalaga ng pagdiriwang natin sa araw na ito
sapagkat si Kristo'y nauna nang nagpakita sa mga Hudyo. Si Maria Hudyo, si Jose Hudyo, ang mga pastol Hudyo. Pero ngayon, sa mga pantas ng mga hindi Hudyo, kung yun ang klasifikasyon ng tao sa mata ng isang Hudyo, buong mundo, Hudyo at hindi Hudyo, kanino ngayon nagpakita si Kristo? Sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, sa lahat ng tao. Sapagkat Acts 4 verse 12, 1 Timothy 3 verse 4, ilan lamang ito sa mga bersikulong nagsasabing, gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ko, hindi dapat seryosohin, bagamat biruan lang kanina, yung kompetisyon ng mga relihiyon, lalo pat kung ang pag-uusapan ay salvation, sapagkat yan ay alok sa lahat ng Panginoon. That is why, special din para sa atin ang araw na ito. Bakit? Tandaan po natin, hindi tayo Hudyo. Originally, hindi tayo sumasamba sa isang Diyos na totoo. Ang mga Pilipinong mga katutubo ay sumasamba sa mga anito. But for some reasons, divine providence, gumamit ang Diyos ng mga misyonero, hindi nga itong mga Pilipino upang makilala natin si Kristo at upang maniwala tayo kay Kristo sapagkat gusto ng Diyos na kahit hindi tayo Hudyo, maligtas din tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen! So dapat ganun din ang mentalidad nating mga Katoliko. Kaya nga Katoliko, pangkalahatan dapat ang mentalidad pagdating sa kaligtasan. Lahat may karapatan sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo. Kamakailan ay naging issue yung, sabi ni Pope, pwedeng i-bless yung mga same-sex couple, yung lalaki, babae. Maraming nagtaas ng kilay, lalo na yung mga konserbatibo. Ang sabi nila, hindi dapat kasi baka isipin nila, tama yung ginagawa nila, tama yung estado, yung pamumuhay nila, hindi dapat ganon. Ang nilikha ng Diyos, laki at babae lang. Lalo pat kung nagsasama pa yung mga, nakaw, hindi dapat i-bless yung mga yan. Kapatid, maliwanag dun sa instruction na yung blessing na ibibigay sa kanila should not resemble in any way marriage. Ibig sabihin, yung blessing na ibibigay sa kanila ay hindi dapat makahawig kahit konti ng pagbabasbas para sa mga kasal o ikinakasal. So ibig sabihin, wala dapat vows, wala dapat damit, yung damit proper to wedding. Wala dapat gesture, wala dapat ritual, wala dapat mga actions na proper sa marriage. Hindi dapat within the context of a religious service. Hindi dapat sa loob ng misa. Kaya mga sisters, mga brother dyan, kung gusto niyong magpa-bless, okay lang. Pero wag kayong aarya, Father, i-bless mo nga kami anniversary namin ng jowa ko ni Junjun. Tapos magsusumpaan kayo, tapos magkikis pa kayo, tampaling ko kaligayahan ninyo. Hindi pwede yun. So, hindi dapat i-bless nang mami-misinterpret na ang ibine-bless ay ang kanilang pagsasama. No. Hindi ibine-bless ang kanilang pagsasama. Ang ibine-bless ay partikular silang dalawa, sila o siya bilang tao, bilang anak ng Diyos, tulad mo, tulad ko, na nangangailangan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Upang bigyan tulad mo, tulad ko, siya ng lakas na mamuhay sa kabutihan. In his case, in her case, upang kumawala siya eventually sa relasyon, kung meron silang pangit na ginagawa, kung meron silang masamang ginagawa, or kung wala, sige, manatili sa relasyon. Pero dapat panatilihin din ang pagiging pure, chaste ng kanilang relasyon. So, ibig sabihin, ang intensyon para sa relasyon ay hindi sexual, kundi companionship lang talaga. Naintindihan po ba natin? So yun ang ibig sabihin ng pag-bless. Kasi ang intindi ko sa sinasabi ng Santo Papa, hindi dapat maramdaman ng kahit sinong tao na ang hirap maka-access sa pagmamahal at awa ng Diyos. Dahil ang pagmamahal at awa ng Diyos ang tanging makapagpapabago sa tao ng lubos. Amen. Kesa naman sabihin natin, kayo, mga walang kwentang nilalang, kayo, napakasasamaan ninyo, kayo, mapupunta kayo sa impyerno.
Sa tingin mo, matutulungan sila pag ganyan? Na mga mapanghusgang mga salitang ganyan? Hindi. Mas lalo silang lalayo sa simbahan. Mas lalo silang hindi makapakikinig ng salita ng Diyos na po pwedeng maka-inspire at bumago sa kanilang pagkatao. Besides, sino tayo para magtakda kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas? Hindi natin trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan. Huwag natin siyang pangunahan. Baka pagsisihan natin yan. Baka nga sa langit, may mga kaluluwang ganito eh. Yan. Yung nabibigla. Yung mga unang sandali nila sa langit, yung ganyan sila. Bakit? Kasi mayroon silang nakikita sa langit na hindi nila expect na mapupunta ng langit. Hindi ko naman madalas makitang magsimba to eh. Nasa langit. Ang alam ko, hindi sila nakasalong kinasama niya. Bagamat magbuting tao naman silang dalawa. Pero di ba dapat nakakasal? Paano napunta to sa langit? Bakla to eh. Alam ko may naging kaibigang lalaki to eh. Bagamat mabuting tao naman to. Pero bakla to eh. Ba't napunta sa langit? Tomboy to eh. Ba't napunta sa langit? Abogado to eh. Lawyer to eh. Ba't napunta sa langit? Hello, mga abogado, peace. Joke lang. Baka kasuhan niyo ako ng libel, ha? Joke lang, joke lang. On the other hand, pwede rin may mga kaluluwa sa impyerno, ganyan din. Parang nabibigla din ganyan. Kasi meron kang makikita sa impyerno na hindi mo akalaing nasa impyerno. Manang to eh. Laging nagdarasal ng Santo Rosario to. Ba't nandito sa impyerno? Hindi makabasag pinggan to eh. Laging nasa simbahan to, nang aagaw pa nga ng upuan, parang nabili na niya yung upuan eh. Laman ng simbahan to. Ba't nasa impyerno? Si Father Fidel to Ba't nasa impyerno? Wag naman. So, kung meron naman tayong kutob o meron naman tayong alam na ang tao'y gumagawa ng kasalanan, huwag tayong maging allergic na makita sila sa simbahan sapagkat tanging ang Diyos ang makapagpapabago sa mga yan. May makita kang alam mo nagpapa 5'6", hindi lang 5'6", may kung minsan 5'7" pa, 5'8" pa. Nakita mo nagsimba, titingnan mo mula ulo hanggang paa. May natatandaan mo, yung pariseyong nagsabi sa Diyos, buti na lang ako, hindi ako katulad ng taong o ganon. Hindi malulugod sa iyo ang Panginoon pag ganon. Yung nagsisimba ka, meron kang katabi, dinunggol mo pa yung katabi mo. Bakit? Kilala mo si Sally? Oo, bakit? Di ba kabit siya ni ganito? Oo. Ano ba? Nagdadasal ako. 3 o'clock. Huwag kang titingin. Ayan nagsisimba. Kapal ng mukha. Meron kang kakilala, hindi talaga nagsisimba, biglang nagsimba. Ano sasabihin mo? May sakit ka ba? Huwag ganon. Matuwa ka pa nga, makita mo yan sa simbahan. Kasi kahit paano, gumagana pa ang konsensya niya. Natatandaan niyo si San Agustin? Sino si San Agustin? Anak ni Santa Monica. Di ba? Si Santa Monica, nagdarasal para sa pagbabago ng anak niya. Paano nakapagbago yung anak niya? Isang beses, narinig ang humilya ni San Ambrosio. Kasi ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, it's like a two-edged sword. Yun yung tumitimo sa puso ng tao. Mas makapagbabago ang tao kapag kahit papaano nagdarasal, nagsisimba pa rin ito. Di ba't may kasabihan tayo? Walang basang kahoy ang hindi nadadarang ng apoy. Kahit gaano kabasa ang kahoy, kapag laging nakadikit sa nag-aapoy, mag-aapoy, magliliyab ang basang kahoy. Madalas ininterpret natin yan, sabi ko nga, sa paraang negatibo. Halimbawa, si boss, mabuting tao. Kaya lang yung sekretary niya, medyo may pagka-flirt. Revealing yung clothes. Mataas yung slits. Naku, kahit mabuting tao si boss, ilayo mo si sekretary. Humanap yan dapat ng ibang sekretary. Bakit? Walang basang kahoy ang hindi madadarang sa apoy. Kahit mabuting tao si boss, nako. Ilayo mo ang apoy sa basang kahoy. Gawin nating positibo. Sabi ko nga, sino man sa atin ang basang-basa sa kasalanan, hindi po pwedeng hindi magliyab sa apoy ng kanyang awa at pagmamahal kung laging tumatawag pa rin sa poong may kapal. Amen?
So, ang Diyos ang makapagpapabago sa tao. Yan ang makikita nating eksena sa Ebanghelyo. Ang mga pantas, hindi naman makadiyos yan eh. Wala namang Biblia yan, hindi naman sumasamba yan. Pero nang makita si Kristo, ano ang nangyayari? Nag-alay ng ginto, insenso, at mira. Ang sabi ng mga dalubhasa, kung bakit ginto? Kasi si Kristo ay hari. Ginto. Bakit nag-alay ng insenso? Sapagkat daw si Kristo ay Diyos. Ang insenso ay ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Bakit mira? Dahil daw si Kristo ay papatayin dahil sa kasalanan ng tao. Dahil ang mira dati ay ginagamit pang embalsamo. Pero ngayon na lang natin interpretasyon yan. Hindi naman siguro naisip ng mga mago at pantas, yung mga thoughts na yan, nang ialay nila ang ginto, ang insenso at mira sa sabsaman. Kaya ang pinakamalapit na interpretasyon, yung ginto, insenso at mira, yun yung bagay na valuable nila. Yun yung bagay na mahalaga, na dala-dala nila. Yun yung may kinalaman sa buhay nila. Yun ang may kinalaman sa trade, pamamalakaya, o kaya paghahanap buhay nila. Yun ang inalay nila kay Kristo. In so doing, ang inalay talaga nila kay Kristo ay ang buhay nila. Kaya nga napakaganda yung dinugtong na detalye ni San Mateo. Pagkatapos nilang gawin ito, pauwi, umiba na sila ng landas. Nagbagong buhay ang mga ito. Hindi na bumalik sa Herodes ng kanilang buhay ang mga pantas na ito. So you see, ang sabi nga po ni Bishop Fulton Sheen dati, no one goes away from Christ unchanged. Walang sino man ang taong matapos maranasan si Kristo ay hindi magbabago. Siguradong magbabago. Lalo pat ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, Hebrews 12:29, our God is an all-consuming fire. Ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy. Batay sa ating karanasan, anumang bagay ang ilagay mo sa nagliliyab, tumutupok na apoy, siguradong ang bagay na ilalagay mo, mababago. Magkakaroon ng itim, mag-iinit, malulusaw, maaabo, magbabago. Ganon si Mateo, ganon si Pedro, ganon ang ibang mga disipulo ni Kristo, ganon si Zaccheo, ganon yung magnanakaw na sinama ni Kristo sa paraiso, ganon yung babaeng nahuli sa pakikiapit. Nang ma-encounter si Kristo, ang buhay ay nagbago. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may ganon. Kasi si Judas, matagal na kasama si Kristo, hindi naman nagbago. Yung isang magnanakaw, hindi naman din nagbago. Ang mga Pariseo, mga skriban, naranasan din naman din, nakita si Kristo, narinig si Kristo, hindi rin nagbago. Baka tayo ganun din, ha? Baka ang tagal na natin nagsisimba. Baka ang tagal na natin natatouch sa humilya. Baka ang tagal na natin nagdarasal. Hello? May nababago ba? Tandaan natin ang tunay na encounter at pagbabago sa tulong ni Kristo. Hindi yung habang nakaupo ka, natatouch ka sa humilya. Hindi yung mamayang pagtayo mo ay mag-praise and worship ka sa Kanya. No. Like the Magi, tulad ng mga mago, ang tunay na enkwentro at karanasan, pakikipagtagpo kay Kristo, ay yung pagluhod sa harapan niya, pagpapatira pa sa harapan niya, either literally, metaphorically, figuratively. Yung ialay mo ang lahat sa Kanya. Yung sabihin mo sa Kanya, ayoko na ng buhay ko. Ikaw na ang magpatakbo nito. Tatalikuran ko na ang mga kasalanan ko. Panginoon, pagod na ako na may nakaimbak na galit, inggit, hinanakit sa puso ko. Isinusurrender ko na ang lahat sa iyo. That is true worship. Hindi yung mag-alay tayo ng anumang material na bagay. Ang ialay natin as true worship sa Panginoon ng ating buhay. Kapatid, napakahalaga nito. Lalo pat ngayong magtatapos na ang season ng Pasko. Hindi ba't gusto natin araw-araw Pasko? Gusto natin yung masarap at masayang pakiramdam, magaang pakiramdam, magandang pag-asa na dulot ng Pasko ay manatili sa ating puso. Bukas po pwede na nating ligpitin ang mga Christmas lights at mga parol Christmas trees natin. Kasi nga, ito na yung kapistahan din ng tala. Sa tala, kinuha yung inspirasyon para tayo gumawa ng mga Christmas lights at parol. So ito na yun. So po pwedeng mamaya magligpit ka na. At sa pagliligpit mo, wala na yung pailaw ng tahanan mo. Wala na yung mga dekorasyon. Sana naman, huwag sumabay ang buhay mo.
Huwag biglang dilim uli ang buhay mo. Huwag biglang lungkot uli ng buhay mo. Huwag biglang nawawalan uli ng pag-asa o gana ang buhay mo. Kapatid, may naranasan kang maganda, lalo na ngayong Pasko. Naranasan mo sa pamamagitan ng pagsisimba, pagdarasal, o kaya sa piling ng mahal mo. Siyempre, sa pamamagitan ni Kristo nag-i-inspire sa'yo. Panatilihin mo yung ilaw ng pag-asa dyan sa puso mo. Yung New Year's resolution mo, ganahan mo, gawin mo. Yung gusto mong magandang mangyari sa buhay mo ngayong taong ito, yung magandang pananaw mo para sa taong ito, yung pinag-usapan natin dati sa sermon na bago ang taong ito. Kaya better ang taong ito. Alagaan mo yan. At huwag sa pagliligpit ng mga Christmas lights at parol, biglang dumilim uli, balik sa, ay wag. Panatilihin mo. Tingnan mo yung mga mago, mga pantas. Nang umalis sila, pagkatapos makita si Kristo, may tala ba uli? Wala na. Bakit? Hindi na namin kailangan yung talang yan. Kasi yung tala ni Kristo, yung inspirasyon ni Kristo, nandito na. Okay? So, mas magdasal, mas magsimba, mas isurrender natin ang ating buhay sa Kanya para manatili yung liwanag ng pag-asa sa ating puso para araw-araw Pasko. Hindi mamamatay ang liwanag kung ito'y nakadikit sa source ng liwanag. Sa liwanag na hindi nauupos o natutupok. Sa liwanag ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen.